Kasi kahapon nag-vlog tayo at meron tayong pahabol, mga kababayan, kay VP Sara. Ano po, sabi dito, akala ko ako lang yung nakapansin, eh, pero puwedeng mali din ho ako, puwedeng mali din ho itong nag-comment ng ganito, ano. Sabi dito, busy kayo kakakondena 'no, sa pangulo." Ayan, eh, totoo naman ho, Ma'am Maritel T, shoutouts po sa inyo. Bising-busy ho sila sa iba't ibang mga propaganda nila para masira ho ang ating pangulo, mga bossing. Hindi nila namamalayan, hindi niyo namamalayan nasasaktan na yung BP dahil nga po mga kababayan, ayan, yung parang may ano dito, yung parang pag-gano'n dun. Kasi ako inisip ko sa panahon ngayon mga bossing, lalo na kapagka mga may pera, yung mga ganyan ho na mga operasyon, minsan sa tiyan nga, eh, kahit ganyang kalaki yung ilalabas na organ or anything, maliit lang, ganyan lang kaliit yung butas, ano? Eto napakahaba ho, mga kababayan. Napakahaba ho at mukhang hindi naman yung talagang malalim na inopera, sabi ko nga, 'di ba? Kung malalim na inopera yan malamang merong malaking itim na malaki ho dito yan, ganyan, 'di ba? Tuloy ko, alagaan niyo naman. Mahirap magka-mental breakdown, may tendency na mag-suicide ang mga yan, lalo na 'pag sobrang depressed at lala na ng anxiety. So, pumokus lang ho tayo dun, mga bossing. Pumokus lang ho tayo dun, 'no? Eto, uulitin ko, maaaring mali ako, maaaring mali yung nagkomento, pero may posibilidad, okey? Dalawang sitwasyon ang nakikita ko. Parang pare, 'no? Dalawang sitwasyon ang nakikita ko. Unang sitwasyon, mga kababayan, puwedeng stress ang ating, Vice Presidente sa mga nangyayari, 'no? Lalo na sa career niya sa politika. Bakit ho? Ramdam at kita nating lahat kung paano ang pagbagsak ng popularidad at pagkabawas nung tsansa na manalo ng ating Vice Presidente sa 2028 election upang maging presidente. Ramdam nating lahat 'yan, mga kababayan. Ang hindi lang ho nakakaramdam niyan, yung sinasabi ni Banat Bay na mga DDS, 'no? Na nasa loob sila ng box, na sila-sila lang ang nagkukuwentuhan dun na malakas pa si Inday Sara Duterte o malakas pa ang mga Duterte kaya ang pinapaniwalaan nila malakas pa sila. Pero paglabas nila dun sa loob paglabas nila doon sa box, iba na pala, 'no? Malakas pala ang mga Marcos, malakas pala ang gobyerno ng Pilipinas ngayon at yung mga sumusuporta dito. Ganun ho. 'No, mga kababayan, siguro nade-depress o stress ang ating Vice Presidente dahil ganyan nga ho yung nangyayari. Nag-umpisa ho yan mga bossing, nung pagbaba niya ng eroplano, 'no, nakagano'n siya. Tapos naka-Sara all, meron ako nun, Sara all. Ay, nagkandagulo-gulo tayo, nagkagulo ho tayong lahat mga kababayan. BBM supporter, DDS supporter, 'no? Talagang halos babaliw-baliw tayo, "Naku, eto na, tapos na kayo." Sigawan pa tayo, "Tapos na kayong mga dilawan." Gano'n pa tayo, ano? Um, Ayun, pasintabi po do'n sa mga kaibigan, kapatid nating mga kakamping. So, kumbaga, 'yun lang yung tawag namin dati. Pero ngayon, humahanga at sumusuporta na po kami sa inyo. Dahil po sa inyong pagrespeto at pagsuporta sa ating pangulo. O 'yun. Grabe, eto na, sana 'wag magsalpukan, sana isa Vice Presidente at isa Presidente. Kasi ho, parehas silang pumunta ng Cebu, mga bossing. Si PBBM nasa Cebu na, kausap si Gwendolyn Garcia, Governor ng Cebu kung di ako nagkakamali. At si Inday Sara naman, mga bossing, pababa sa eroplano, Cebu din. Mag-uusap na ito, ang lakas nun! Doon pa lang ho, mga kababayan, sinisigaw na, 'no? Inday Sara 2028. Hmm.
Ibig sabihin, pagkatapos ni PBBM, Inday Sara na. Hanggang sa dumating yung mautog, nagsalita yung tatay, nagsalita yung mga kapatid, nagsalita yung mga kaalyado nila, nagsalita yung sila Harry Roque. Pabulusok pababa, mga kababayan, ang nangyari. So, yun yung isa sa nakikita ko kung sakali, no? Baka siya ang gumawa niyan. Baka lang, uulitin ko ho, maaaring mali ang aking sinasabi, maaaring mali din yung sinasabi nung nagkomento dito. Pero kung opera ito, mga boss chief amo, sir, napakahaba para sa um, maliit na ooperahan dito kung sakali, kung ano man yan. No? Pwede ding tama yung opera. Pero kung nakikita nating maigi, hindi ko makita na malalim ito eh. Kumbaga parang mababaw na ginanon. Di ho ba? Pangalawa, mga bossing, ang BP natin, mga kababayan, no? Nung mga unang panahon, kumbaga yung kakaupo pa lang, ganito, ganyan, tapos tumatalak na si dating Pangulong Duterte at yung mga kapatid, ang BP natin hindi nagsasalita. So iniisip ko, tingnan mo si Sara kumakapit pa din, oh. Sinusuway niya yung kanyang mga sinusuway niya yung mga kanyang kapamilya. Pwedeng gustong ibigay ni BP Sara yung kanyang sarili kasama ng pamumuno ni PBBM, kaso tinatalo siya nung mga kapamilya, mga bossing, mga kuya, 'di ba, mga kapatid, tapos nakapalibot sa kanya. So hindi niya ma-express kung ano talaga yung gusto niyang gawin. Na-depress. Yun din ang posibleng gawin, mga kababayan. Yan yung dalawa kong nakikita kung sakali man na dumating sa depression o anxiety ang ating Vice Presidente. Alagaan nyo naman ang BP, hindi yung puna kayo ng puna dyan, nakakalimutan nyo na ang Vice Presidente, ganito na pala ang nangyayari. Di ho ba? Parang nakikita na natin, di siya pwedeng maging presidente. Kitang-kita na po, mga kababayan. Kitang-kita na po, mga kababayan. Denial, Princess Fiona, sabi ni Luis Arandaza Quijano. Tapos, mga kababayan, yung susunod naman natin dyan, may sariling problema. Si Fiona, sabi. Yung susunod naman ho natin dyan, mga bossing, ito.